May isang OFW ang nag-share ng kanyang experience na na-question daw siya sa immigration sa Pilipinas nung pabalik na siya sa ibang bansa dahil sa kanyang UEC. Dahil magkaiba daw ang posisyon na nakalagay sa kanyang UEC at sa kanyang visa. At hindi rin updated ang kanyang passport sa kanyang UEC dahil nga nakapag-renew na siya. Actually guys, napakarami ko ng video na lagi ko nababanggit na kapag nag-change position ay required na kayong magpa-verify ng kontrata para ma-update ang position nyo sa inyong UEC at sa inyong PAPSBAM record. So far naman ay wala pa namang nakakapag-share or naka-experience na hinarang sa immigration at hindi nakasakay dahil hindi nakapag-change ng position or nakapag-update ng position sa kanilang UEC. Pero mga in-advise ng immigration officer ay napakarami na ang sinabi, pagbalik daw nila sa ibang bansa, dapat i-update nila ang kanilang record para hindi magkaroon ng discrepancy sa record sa immigration. Kaya guys, kapag nag-change position kayo sa ibang bansa, ay required na kayo magpa-verify ng kontrata. Ngunit sa mga nagtatanong naman na kung paano daw na tumaas ang kanilang sweldo, ngunit ganun pa rin ang kanilang position. Wala namang nabago. Kapag ganun guys, na hindi naman nabago ang inyong position, ay pwede pa rin kayo mag-acquire ng UEC exemption. Lalo na sa ating mga OFW or sa ibang OFW, ay yearly naman tumataas ang sweldo. Kahit pa isa-isang daan or 200 dirham. Tungkol naman sa mga nakapag-renew na ng kanilang passport, ay kailangan nyo lang ito i-update sa inyong PAPSBAM record sa My Identification. Paano? Meron akong lumang video dito na alam kong makakatulong sa inyo. Paano mag-update ng passport sa inyong PAPSBAM account? Napakarami kasi nagtatanong nito guys, lalo yung nakapag-renew na ng kanilang passport. Dahil kapag nag-acquire sila ng UEC exemption, ay yung old passport pa rin ang lumalabas sa kanilang UEC or UEC exemption. And take note guys, sa mga below 6 months na lang ang validity ng kanilang passport na nakarecord or nakalagay sa kanilang PAPSBAM account, ay hindi kayo makakapag-acquire ng UEC exemption or kahit makapag-book ng appointment sa POAA. Napakadali lang naman guys ang gagawin nyo para ma-update nyo ang inyong passport sa inyong PAPSBAM account. Mag-login kayo ngayon sa inyong PAPSBAM account. After nyo makapag-login, ay i-click nyo lang yung My Profile. At after nyo mapindot yung My Profile, ay i-scroll nyo lang papunta sa baba, dyan sa My Identification. At makikita nyo dyan yung old passport record nyo. Then dyan sa gilid ng passport guys, ay i-click nyo lang yung Remove. So yung sa akin guys, ay inalis ko para maipakita ko rin sa inyo. And after nyo maklik yung Remove, ay i-click nyo yung Add Identification para malagay nyo na yung bagong passport information nyo. Then lalabas ito. Diyan sa ID type, nakalagay na yung passport. Pero just in case man maglalagay kayo ng ibang ID, for example, ilalagay nyo ang inyong pag-ibig number, ay ganun lang din ang gagawin nyo. I-click nyo yung ID type at lalabas dyan lahat ng pagpipilian or yung mga klase ng mga ID. Pero sa ngayon guys, ay passport ang ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bagong passport information sa inyong PAPSBAM account. Then, ilalagay nyo na ngayon ang inyong identification number or yung passport number. And after nyo malagay yung passport number, ilalagay nyo naman ngayon ang inyong issue date or yung issue date ng inyong passport. And after nyo malagay ang issue date ng passport nyo, ilalagay nyo naman ang expiration date. And after that, i-click nyo na yung Submit. At ayan na guys, makikita nyo na ang bagong passport information nyo dyan sa My Identification. At pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption. Kasi guys, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi kayo makakapag-acquire ng UEC exemption para sa mga exempted na sa UEC or makapag-book ng appointment para sa mga OFW na pupunta sa POA kapag 6 months na lang ang validity or below 6 months na lang ang validity ng passport na nakalagay or nakarecord sa inyong PAPSBAM account. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.